Good morning, everyone! So before we start, let us all stand for our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, everyone. My name is Teacher Nicole. Hi everyone, my name is Teacher Michelle. Hello everyone, I am Teacher Judiza. Good morning, everyone. I am Teacher Trixie. For our classroom rules, we have here 4. So first, listen when your teacher is talking. Second, do not talk if someone is talking in front. Third, be respectful and kind. Fourth, keep your hands and feet to yourself. So in our class today, we have goals. So at the end of the lesson, through engaging learning activities, we must be able to first identify the sum of two groups of objects up to 10 through fruit basket and picture equation match activities. Second is demonstrate enthusiasm and confidence in participating during the hook and picture equation match by eagerly sharing their combined counts with the class. And lastly, we have here the count and group objects, which for example grapes, pineapples, or counters to represent addition through the fruit stand activity. So at the end of the lesson, grade 2 pupils, we will be able to first compute the total cost of 2 items in a word problem. Second is that we will be going to practice cooperation and honesty. And for the third one, we will be going to simulate buying and selling. So at the end of the lesson, through engaging learning activities, we must be able to calculate sums of 3-digit numbers involving regrouping and the context of community and family expenses. Internalize the value of accuracy and discussing how correct addition helps their families and the community avoid mistakes in projects, business, and donation drives. Lastly, write down accurately the vertical alignment of numbers to perform addition with carry-over regrouping steps. So before mag-start ang atong lesson, kay natay quick na pag-game si teacher. So naako diri guys, kailan ba mo say guys? Oh. So nata diri guys and ako kay magpa-music ko. So ihatag ako sa inyong guys. Ya, i-play na ko sa music kay inyo siyang ipasapasa. Nya ika-stop sa music kay if kinsa to ang nakakupot sa dice, mo answer sa question ni teacher. Okay ba? Okay, so let's start. So i-play na nako ang music. Sa imuha mag-start. Pasa na pag saya. Na. Sulangga, Jaili, kay ikaw man nakakupot sa atin guys, kay na-first question sa inyo, ha? So, ang first question na to, nako di ay, what is 2 plus 1? 3, okay, very good. So, pakpakan na to sa Inday Jaili. So, continue ta. Mag-start na punta sa Inday Jaili. Yeah, right. Inday mag-relax kupot. So, Inday Jaira, kaya ang akong question sa imo ha, kay nakay tulo ka apple. Ang gihatagan ako ka tulong mama og duha ka apple. If ato siyang i-add, pila naman tanan nimong apple? Okay, very good. 5. The next, tapos.
good. So, okay lang gabiya. So, ang akong question sa inyo ha kay naay 5 ka langgam. Yan, nanapoy ni abot na usa ka langgam. So, pila naman ka langgam tanan? Wow! So, very good. Nakita mo nakatunan sa inyong previous na lesson. So, para mas makuan pa yun nato siya kay mag-review ta o mas deeper pa yun kay basta nalintanan ninyo ang uban, no? Okay, so I have here a review sheets may hatag sa inyo, ha? So, ayun naman ni siya. Kaya para mas mano pa na to if nakaibaw ba dyan mo. So, sa grade 1 hindi kay mag-colors na ta. So, mag-pick ka o yung favorite colors or niya. Imong koloran ang every number. And for the grade 2 kay we circle the correct answer among the choices. So, if unsa imong feel mo ang correct answer kay circular na nimo ang correct answer. Ay, pencil teacher early. And for the grade 3 kay i-identify na to ang correct na answer. Identify rin nimo ang correct na answer. Okay? So, I will give you time to answer your review sheet and ipahuman kay ato nang i-check. So, good morning once again, my dear pupils. So, today natin new activity. Excited na mo ba ito new activity? Wow, excited na sila. So, as can you see, I have a basket here filled with fruits. So, sa atong basket, naatay duha ka grapes ug tulo ka pineapples, no? If these kanang two groups of fruits decided to have party in the basket, how many friends will be there and all? So, pila man tanan ka fruit ana sa basket kung mag-party sila? So, naatay pila ka buok inday? 5. So, thank you for answering. So, ato tanawon kung sakto ba ang answer ni Inday Jaili sa iyang kiingon nga nag-party sa basket. So, let's count ha. So, natay tulo ka pineapples ug duha ka grapes. So, ato i-count tanan ha. So, 9. 1, 2, 3, 4, and 5. So, very good. So, sakto ang answer ni Jaili. So, let's give Jaili 5 claps. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, very good. Kung kabalo naman mo, mag-move na ta sa atong hands-on activities. So, si teacher diri na bowl og answer sheet. So, karon sa basket nato natay group of fruits na diri ang pineapple o grapes. So karon mo pili ta og fruits diri nga atong ibutang sa atong basket. After ato siya i-separate pag ihap, then ato i-total kung pila tanan fruits atong nakuha sa basket nga atong gibalhin sa atong bowl. Diba no? For example, si teacher nag-pick siya sa basket og usa ka pineapple. Ako ibutang siya sa bowl no. Unya nagpili sa duha ka grapes. So diri ako isuwat diri sa akong answer sheet ang akong napili. So grapes. Akong napili nga grapes is 2 ka buok. So 2 ka grapes o pineapple usa. So usa ka pineapple no. So ako ni silang i-add tanan. So for example, 2 plus 1 pila man tanan. So natay duha ka grapes ug usa ka pineapple pila man. So ato i-count no. 1 2 3 pila tanan. Oh, so natay 3 ka fruits nga atong na-pick sa basket nga atong gibalhin sa bowl. So now kanang kamo na sad ang kanang answer, mag-pick mo og fruits sa atong basket. So karon kamo na sad og mag-pick og fruits diri sa atong basket nga ato ibalhin sa tubaw nga atong ihap og ato sila ipon og lahi-lahi, then ato siya i-add tanan. So
tara ang ball, tara ang answer sheet, tara ang basket nga magpili mo og fruits. While nagbuhat ang grade 1 sa ilang hands-on activities, na napupagari kay para i-check if humana ba mo sa inyong review sheets. So, grade 3, Inday, Jaira, humana ka sa inyong review sheet? Wala pa. So, grade 2, Inday, Bia, humana ka sa inyong review sheet? Okay, so humana si Inday, Bia sa iyang review sheet. Akong kwaon ang imong review sheet sa Bia, kay para ang ako siyang i-check. And, humana man ka sa imong pag-review sheet, kay naa si Teacher Judisa, kay para mohatag na po o another activity sa imuha. So, Teacher Lisa. Teacher Nicole. So, good morning again, grade 2, no? So, karon na po tayo laing activity. Nag-review naman mo ganihan, no? O, nag-review na mo, very good. So, karon na tayo laing activity. Niya mo ni siya ang pocket money. So, unsa man ninyo nakita? Unsa man ni? O, kwarta siya, no? So, naay kwarta diri. O, niya, natay, unsa man ni diri? Natay? O, murag kantin, no? Natay grade 2 kantin. So, karon lang ga, Bia, tagaan-ti ka og 50 pesos. Tagaan-ti ka og 50 pesos. Unya, ting snack time naman kuno daw lang ga, Bia. Muadto ka, asa man ka muadto ting snack time na. O, kantin, no? So, ang imuha daw paliton lang ga, kay usa ka biscuit na tag 10 pesos o usa ka juice nga worth 15 pesos. So sa imong 50 pesos lang ga sa imong bana-bana lang, maigo ba ang usa ka biscuit o usa ka juice? Maigo siya sa imong 50 pesos? Maigo siya? Oo, maigo siya. So, ato na i-check, no? Ato i-solve ang imuhang answer if sakto budget siya. Okay, so start na sa biscuit. Pila gali ang biscuit lang ga? 10 pesos. O niya, ang juice? 15. So, plus 15 equals. So, mag-una ta sa right side yun, no? If mag-plus ta. So, 5 plus 0. 0 plus 5. 5. And then 1 plus 1. 2. So, pila ka na? 10 plus 15 equals 25. So, ang 25, kaigo ba sa imong 50 pesos? Kaigo, no? So, napatay, sobra, no? Kay 25 naman ang atong mag-ito. So, karon lang ga, ikaw na po akong papiliun, no? So, kaon ko na ang 50, ato na ilisan og pila ni? 20 pesos. Sige. So, karon na naman kay 20 pesos. So, anong buhaton? Mangita ka og food ari sa kantin nato if unsay maigo sa imong 20 pesos, no? So, sige lang ga, pagpili dira og unsa man nga pagkaon. Sige. Oh, kana na? Sige, ato i-try og solve if maigo ra ba na imong duha ka biskwit sa 20 pesos. Sige, pila man ang usa ka biskwit? Pila man ni siya? 10 plus, yan kani usap pila man ni? Tag 5, no? Tag 5. Okay. So, 0 plus 5. 5. Unya, wala man diri. So, i-bring down na nato, no? Oh, nasayop na si teacher. So, 1. So, 10 plus 5 equals 15. So, imong 15, maigo ra ba sa 20? Very good. So, maigo ra ang imuhang 20 pesos sa duha ka biscuit. So, karon lang ga, magkanang change na pud ta og role, no? So, ako na pud ang mopalit, ikaw na pud ang mo compute sa akong gipalit. So, hatag sa imo, ha? Kanino kay ara man ka mag-write, mag-imo i-solve, if sakto ba kanang or igo ra ba ang money ning teacher, no? So, na ako'y 20 pesos, no? 20 ni. So, magkuha ko og kani chocolate og usa ka chocolate na tag piso og usa ka biscuit na 5 pesos. So, unsa may buhaton ni mo dira lang ga? Unsa may buhaton nato na makuha nato ang total ani na makaingon ta na enough ang 20 pesos. Sige, open lang. Mabira na lang ga. Sige, go. Idot lang.
Kanilang gamitan lang kay di na siya mo. Okay, sige. So, na ako yung usa ka biscuit o usa ka chocolate. Sige. Okay, dayon. Ano may buhaton? 5 plus 1 equals 6. So, maiko ra ba akong 20 pesos? Enough ra ba akong 20 pesos sa akong gipalit? Okay, very good. So, karon lang da, magpuli na po ta gross, no? So, maara si teacher Aaron, magpuli na po ta og gross, magpalit-palit na kita. Okay, so while mag-answer our grade 2 silent hands-on activities, ay mo proceed ka sa grade 3. So, Inday Jaira, humana ba kag-answer sa iyong mga review sheets? Okay, so kasi mo na kag-answer sa iyong review sheets. Kay kwaon na ko ang iyong review sheets kay para ako perfect. And naa si Teacher Trixie kay para mas muhatag pa sa imo nga og another activity. So, Teacher Trixie. So, good morning, my brilliant grade 3 pupils. So, karon atong tabangan ang family sa ilahang expenses. So, ako din yung family expenses list. So, as you can see, na ating usa ka sakong rice. Pila man ang usa ka sakong rice, Inday Jaira? Yes, 550. How about ang grocery? 375. So karon ang family na sila 1,000 pesos. So nagproblema sila if ang ilang 1,000 pesos masigura pa daw sa ilang family expenses. So karon ang buhato nato. Ato silang i-add ang 1 sack of rice and ang grocery. So Inday, pila ganito ang 1 sack of rice? 550. So, ato man silang i-add ang groceries. Pila dito ang groceries? Yes, 375. So, ato silang i-add. Inday. So, 0 plus 5? Oh, very good. 5. 5 plus 7. So, natin example din na ako 5 ka pencil. Naapod ko 7 ka crayon. So, atong ipon. So, 5 ka pencil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 5 plus 7 is equals? 5 plus 3 is equals? Yes, very good. 8. Nya naman tayo 1 dire. Saan man taning 1? Yes, ipuno ra gyapon. So 8 nya plus 1. Very good. 9. So pila man tanan ang expenses sa family BI? So 925. So sakto ba ang 925? Masigura ba siya? Wala ra ba siya nalapas sa 1K? Very good. Wala siya nalapas sa 1K. So karon ang family expenses list nila is cost 925 and then ang ilang money kay only 1K pesos. So, sakto. So, enough ra ang money for the family expenses. Very good. So, karon naanap po ni bagong situation. Ako rin siyang gitawag og at the hotel. Karon, ato na pong tabangan ang family sa ilang expenses sa ilang pagstay sa hotel. So, karon na ako'y ledger sheet may hatag sa inyo. Karon, let's look at here. This is the household expenses. So, ang groceries nila kay it cost 387. Well, ang ilang home electricity bill kay 743. So, karon, ato ni silang i-add up na. Let's test your prior knowledge para mas dali ang pag-add nato. So, atong pangitaw nilang place value. So, 387. So, asa ang ones ani di ay?
ang 7. So, ari na to ibutang ang 7 sa ones. Kay, ang place value sa 7 kay ones. How about the 8? Yes, sa tens. Very good. Sa tens. How about ang 3? Very good sa hundreds. Very good man akong student, oy. So, how about sa home electricity bill? Asa man ni na place, unsa man ni na place value ang 3? Very good sa ones. Very ka-bright man ani akong student, oy. How about the 4? Very good sa tens. And lastly, how about ang 7? Sa hundreds. Very good. So, ones, tens, hundreds. Sakto ba ang answer ni Inday Jaira? Very good, sakto. Daw karon, since kabalo naman ta sa ilang place value, ato na silang i-add. So, ato nang i-add. Solve na nato sila. 387 plus 743. So, ato na silang i-add. So, listen up. So, 7 plus 3. Very good, 10. So, ato i-carry ang 1 sa babaw sa 8. So, 8 plus 4. Yes, very good, 12. Yan na may 1. Ato gyapon i-add. So, mahimo na siyang 13. I-carry na po na to ang 1 sa babaw sa 3. So, 3 plus 7. Yes, 10. Yan na may 1. I-add gyapon na to. So, mahimo na siyang 11. So, at ilang tanan expenses sa hotel kay 1,130. So, karon nahibaw-an naman nato ang ilahang expenses. So, ang family maka-enjoy na sila hang vacation. Very good. So, karon kabalo naman mo sa place value na ako ihatag sa inyong hana ang siranan. Ganahan ko nga mag-focus mo sa inyong paper and di maglangas-langas. Okay? So, you may now start now. So grade 1 pupils, to understand better our lesson today, so explain ni teacher kung unsa gud ni ang addition. So unsa man gud ni ang addition? So ang addition is the process of combining two or more numbers or groups to find the total amount. So ang addition di ay is ang kanang combine gyud siya sa two or more numbers kanang for example, gay ko kang kinsa may makatag og example, gay ko sa ka number. Sige. 7, So 7. Give me another number. 3, So, 3. So naidre, 7 plus 3. So, combining of numbers, 2 or more. So, naidre ang 7 plus 3. So, 7 plus 3, pila man? 11, 11 ba? 10, teacher. Sure, 10. So, ang 7 plus 3 is 10. So, okay, count to be. Ang 7 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. So, ang 7 plus 3 kay 10. So, 10. Tuha ka ito. Nag-answer ganun nag 11 ha. 10 na ang 7 plus 3. So, unsa man ninyo na-observe sa ato ang kanang na-equation din nato. Unsa man? Naasay ka na murag cross, teacher. Nasay cross. Unsa ba man? Kanang duha ka bagis, teacher, ka na nag-inana ba? Oo, nasa siya'y duha ka buhok nagbagi. So, unsa din ni sila? So, mao ni atong mga symbol sa addition tutuan. So, unsa din ni ang cross? So, ang kaning cross or ang plus sign, mao ni ang nag-indicate nga mag-add or join or magpa-increase ta sa number. So, for example, 7, na cross diri or plus sign to add more numbers. 3. So, ang kani ang plus equal nga symbol ay kani siyang duha ka bagis diri ang gitawag ang ngani ani mao ni siya ang equal sign. So mao ni siya ang makuha nato ang result or ang number sa atong i-plus. So 7 plus 3 so equals 10. So mao na ang mga symbols. Nakuha ra ba? Yes, teacher. Very good. So now, na ako mga flashcards diri no. Nakuha na siya sa fruits. Karon ang
daton is kuhaon ninyo ang ilang total number. Inyo i-combine ang ilahang mga o inyo i-add kung pila sila ka fruits all in all. Okay, grade 2 pupils. So, kabalo ba mo sa ato ang lesson karon? Na ba may idea? Yes, very good. Magpuno ta or i-combine na to ang duha ka numbers, which is mo na ang addition. So, ang addition grade 2 pupils, kay mao ni siya ang pag-put together or pag-add of 2 or more numbers together. So, for example, 1 plus 5. 1 plus 5 is equals to 6. Okay. Another example, 4 plus 3 is equals to 7. So, pwede ra pud na to siya susuwat nga in ani equals 7. Sa ato ang addition nga example dali, naaba mo na nakita nga different or dili siya same sa number nga sign? Yes, so natay plus sign o equal sign. So, ang kaning plus sign di ay, mo ni siya ang nag-add sa duha ka numbers. No, mo ni nag-symbolize o addition or putting together. And then, ang kaning equal signs, mo ni siya ang nag-symbolize sa answer niya or naghatag sa answer or nag-symbolize nga mao ni ang answer nga nagsunod sa kaninga sign. So, unsa gito mo ni ang plus sign and equal sign. Ang kaning duha ka numbers diri mo ni ang addends. Ang kaning addends mo ni ang mga numbers nga to ang i-plus. And ang kani diring 7 mo ni siya ang answer. So, maghatag ko lang example. 10 plus 7 equals 0 plus 7, 7, bring down 1. So, unsa gali ni? Ang plus sign, kani ang equal sign, kani mao ang addends, and ang sum or ang outcome. So, karon ako ipanghatag sa inyo na mga answer sheets na inyohan ning ansiran for 5 minutes and ako unyang ko. Alright, grade 3. So, sa atong activities kaniha, nabo mo'y idea kung unsang ato ang topic for today? Kuan teacher ay addition. Yes, very good, addition. So our topic for today is all about addition. So what is addition man tay? So addition is the process of combining two or more numbers or groupings to find the total amount. So like for example, na ako'y 35 pesos. 35. And then, na akong packet, kaya na ako'y 10 pesos. So, what will we going to do? So now, dili na masulod ang addition. Ato na silang ipuno, which is i-combine na to ang 35 ug ang 10. Right? So, ato na silang i-combine. So, 5 plus 0. Yes, 5. Very good. 3 plus 1. 4. Very good. So, as you can see, di-combine man nato ang duha ka group numbers. So, have you noticed na naay ko'y gibutang diri nga sign? Yes, very good. So, unsa di ay ni siya na sign? So, this is the symbol of addition. So, kani siyang cross, mao ni siya ang symbol sa addition, which is plus. I-combine mo ang duha ka group of numbers. So how about this one? Yes, this is the symbol of equals, which is nakuha na nato ang total numbers, ang total answer sa duha ka group of numbers na ato ang gi-add. Very good. So now, si Teacher Nicole will discuss further about the anatomy of addition. So, maminaw mo pa maayo ha, kaya aron ma-learn mo. So, hi everyone! So, kayo na-discuss naman ni Teacher Trixie ang basic functions sa addition. Here I am in front of you to discuss about the anatomy of addition. So, ang anatomy of addition kay siya mo'y mukuan if unsay naong sa addition.
So first, kay sa addition naatay addends and the sum and ang iyahang mga signs. So first, ang addends. So addends kay ang number that are being added together. Like for example, 1 plus 2 equals 3. Ang addends nato dito kay ang 1 o ang 2 kay mo'y may atong gi-add together. And sa sum kay ang sum nato kay mo na ang total sa atong i-add. So, sa 1 plus 2 equals 3, ang atong sum dito kay ang 3. So, okay. So, manaman ta sa anatomy of addition. So, let's move on to the two different ways of adding. First, we have the horizontal addition. So, ang horizontal addition kay mo ni ang most common way to see a simple math sentence. Naatay addend plus addend equals sum. Ang horizontal addition kay, for example, inani ni siya. So, we have here 7 8 plus 2 equals 9. So, inani ang noun sa atong horizontal addition. Kay, mostly sa pag-add na to kay kato bitong pataas, dahil sa to siya nga ways for adding. So, mo ni ang noun sa horizontal addition. So, second is the vertical or column addition. So, sa vertical or column addition, kay we stack the numbers using the same rules. Nag-use dyan punta sa same rules nga, na addend plus addend equals sum. Pero lahi na yung forma, dili siya pa-horizontal. Hinani na siya. Addend plus addend. Ang atong equals kay, dili na siya inana. Kundi, magamit na tao, inana. So, 0 plus 3, 3. Ang 1, kay i-bring down na to. Kay wala man siya kuhan sa ubo. So, addend plus addend equals sum. So, 10 plus 3 equals 13. So, that's the two different ways of adding. So, naa po'y mga community scenarios nga dapat ninyong ansiran gamit ang inyong mga nakatunan ganiha. Like for example, sa ilang symbols, sa adding, or sa anatomy of addition, and gamit ang two different ways of adding. So to assess sa learning nga inyong nakatunan ganiha, naa ako diri mga pansiranan. Kay para ma-evaluate ni teacher og nakakaton ba jud mo. So for grade 1, kaninyo ha? For grade 2, and for grade 3. So, I will give you 5 to 10 minutes to answer that. And ikahuman ninyo kay ako na siyang kwaon kay para ang ako na siyang check. Answer ang tanan, grade 1, grade 2, grade 3? Yes, teacher. Okay, so kwaon na ni teacher ang inyong gipang-answeran. Grade 3. Sa grade 2, asa naman? Tara, teacher. Okay, so thank you everyone. So that's it for today.